Number 3, owning a house or condo. Naging goal niyo ba yan? House or condo? Pinangarap ko rin yan. Yeah. Siyempre, pag nakikita mo na meron kayong bahay, na nag-start, nagre-rent kami ngayon ng sariling naming bahay, Yeah. gusto mo rin magkaroon ka ng ganon. Yung bahay namin ngayon, extended family, Yeah. pinsan, tito, tita, ang dami-dami namin sa bahay. Oh. Naalala ko na nag-aaral kami, wala yung mga kids, nasa school, wala kang nakakasalubong sa corridor. So doon ko nakita na aanhin ko pa yung malaking bahay pag naka-graduate ako, kung malungkot naman. Oh. Aanhin mo yung malaking bahay na wala ka namang masyadong kasama doon. Compared ito, malaki bahay dahil marami kami. Sakto lang yung bahay pero happy kayo. Kaya doon rin unti-unti na isip ko, nung nabalikan ko lang yung ganong experience nung nagtatrabaho na ako. Ganun pala, hindi pala dapat na yun lang yung i-goal. Kailangan isipin mo rin na pag kumuha ko ng bahay, kaya ko ba talaga financially? Hindi lang yung babayaran ko na down payment, reservation, amortization, kundi yung amilyar, yung kuryente, tubig, yung fire insurance, yung MRI, at iba pang mga charges nakalakip doon. O kaya naman, kaya kong bumili, for example, ng bahay, tapos malayo naman sa place of work. Wherein, ayoko naman ilipat ang buhay ko. Really, City girl. Pinag-usapan dati, city girl ako eh. Kaya minsan pag napupunta sa province, 8 o'clock, ang dilim-dilim na. Hindi ako mapakali. Parang 8 o'clock, napakaaga pa para matulog. Yun, napapatulog ka rin kasi ngayon nga yung buhay doon. Hindi yun yung nakasanayan natin. Kaya yung dyan, pagbabalikan, marami kami sa generation namin, mga millennials, na yan talaga yung pangarap, magkaroon ng property at a very young age. Yung iba, very successful, hanggang yun, binabayaran rin, o kaya yung iba, fully paid. Yung iba naman, possible, nagka-challenge ng pagbabayad, pwedeng na-stop na, charge to experience na lang. Kasi pwede kang nagkaroon ng health scare sa family. So, kailangan yun yung mag-give up. O kaya nung pandemic, maraming nawala ng trabaho. Yun yung pinili mong i-give up. Kasi malaki masyado yung babayaran. So, maraming pangyayari in life that we cannot control. And for me, ayan yung isa rin talaga na financial goals na hindi ko chine-chase. Parang masaya ka na kung anong meron sa family nyo. Kasi yung house is inuuwian mo. And yung purpose, di ba, may inuuwian ka. Gusto mo pag nandun, may warmth. May, tawag dyan, may kausap, ganun yung concept, home talaga, hindi lang for the sake of having house. Kaya, yung nabanggit nyo kanina, okay na yung meron kaming big house kasi big family kami and okay yung relationship nyo. Yun nga, nakikita ko yung isa sa priorities, yung is family and relationship. So, happy ka na doon. Kaya, hindi siya masyadong, hindi ko masyadong iniisip na mag-move out. Maliban sa dagdag expenses yan for me. Yes. Na malapit rin naman yung bahay dito sa office. Kaya nga talagang nagmamatter rin na kung saan yung office or place of work mo, doon ka lang din tumira, katulad nito. 1 year na kami dito sa Makati! Ilang taon? 1 year na kami! Di ba kinwento niya, 4 to 5 hours siya nagbabiyahe para pumasok. Galing akong dentist, guys. Ang dentist namin, dun pa sa kung saan ako nakatira before, Valenzuela. Kaya kapag bumabiyahe ako ngayon, papunta sa dentist ko, yun na lang yung naiwan sa Valenzuela. Sabi ko, ito yung biyahe ko everyday noon. Sabi ko, Valenzuela to Makati, pagod na ako. Buti ngayon, once a month na lang. Adjustment. So, ayun. Oh my God. Oo. Yan yung talagang nagiging wais na rin yung mga tao sa dami ng mga information na nako-consume online. Tapos ako, nalaman ko lang din yun nung napasok na ako sa real estate. Na yung Oo nga po, taga-real estate, diba? Yung taga-real flash thing before na kumuha ka ng bahay. Dahil yun nga yung trend na yan yung kailangan kong i-chase. Bahay, kotse, title, maraming savings. Yun yung mga pangarap namin pagka-graduate, yung mga aming generation. Hindi pala yun yung gusto mo rin all throughout dahil nga nagbabago yung priorities natin. Oh, yes. Priority mo ba na magkaroon ka ng sariling bahay? Yun nga lang, sa Laguna na ako titira, which is so far. May sariling bahay naman. Oo, sa Laguna diba? lang. Or doon ka na lang sa condo or apartment, magre-rent ka, but near the office kasi madalas ka doon. Yes. Ano bang yes. nagmamatter sa'yo? Depende sa person.
Yes. Depende sa financial priorities. Mm-mm. So, ako po, as someone na NPA, meaning no permanent address, ever since yung kinagisnan kong lifestyle is paiba-iba kami ng address. So, nung grade school, lilipat kami sa isang barangay, pupunta ng iba, ganyan. Rent-rent lang talaga kami kasi ang kasama ko lang nanay ko at kapatid ko, wala talaga kaming own house. So, for me, yung mga kaklase ko kaklase ko since grade 1 to grade 6, nakailang lipat kami sa years na yon, tapos iba-iba yung address na nilalagay ko kapag may yung mga personal information na pinapasa. Tapos, sobrang na-amaze ako sa mga kaklase ko na ever since nakilala ko sila until now, iisa lang address. Kasi bahay talaga nila yun. Sabi ko, ano kaya yung feeling na isang address lang yung ilalagay mo at never magpapalit kasi bahay nyo talaga yun. Soon. Oo, yun talaga ng bata. So, meron din akong nasa mindset na iba kapag may own home address ka na, hindi ka na nag-rent, ganyan. So, I think, isa siya sa, siguro hidden ko na gusto rin in the future na magkaroon ako ng own home address na hindi na palipat-lipat. Pero sa situation ko ngayon, nakikita ko lang na yung nag-work for me is renting kasi it gives me yun nga po yung flexibility. Noon, nasa probinsya kami, I mean Bulacan, kasi yun yung convenient para sa pag-aaral ng kapatid ko, sa pag-work ko, yun yung halfway. Ngayon naman, nakalipat kami dito sa Makati kasi nandito yung trabaho. And di natin alam kung ano in the future, kung saan. Pero yun, hindi siya yung main na thing na kailangan magkaroon ako. Hindi siya yung ganun. Nakita ko lang na, okay, i-goal ko rin siya. Siguro hindi lang ngayon kasi alam ko na yung capacity ko to sustain it, hindi pa ganong levels eh. Kasi yun nga, sa mga nabanggit niyo po kanina, iba yung commitment pag real estate na talaga. Hindi lang yan yung, di ba may mga spot payment, ano yung spot down payment, mga ganun, isang bagsakan. Wala nang turning back pag nagganon. Dire-diretso talaga yun. Oo. Tapos babayaran mo 20 years. Oo. 15 years. Tapos, halimbawa, depende pa kung anong property yun. Saan, 15,000 a month. Pero, alam ko lang yung capacity ko na hindi pa talaga kaya yun. So, okay lang, no pressure. I-work ko muna yung sarili ko. I mean, mas important yun sa akin. Kahit na wala yung tangible asset na yun na nakikita ko. Alam ko namang important siya. Pero masusunog lang ako kung ipipilit ko siya ngayon. So, mas nag-work for me yung mag-rent muna. Hindi ko siya nakikita na tapon kasi it gives me convenience, na stress sa traffic and long commute hours. So, ayun. Maybe in the future, prayerfully. Pero hindi ko pa rin alam kung gusto ko ba city life or province pag retirement po. So, pag-iisipan ko pa siya. Actually, yung kaibigan ko, nag-process siya sa pag-ibig kasi parang may kukunin yata siya sa Bulacan. Hindi ko pa siya nakausap doon. Pero gusto niya na. Sige. Kausapin ko na lang yung mga kaibigan ko na nauna sa akin kung paano yung experience. Pero for me, I'm satisfied naman sa ngayon. And iba pa yung priorities ko. Puro insurance ako. Habang bata pa. Yan muna.